Bago ang lahat, na-injured nga si Giannis nung nakaraan nilang game. Base sa report, sumasakit pa rin ang kamay ni Giannis pero gusto pa rin niya maglaro sa All-Star Game dahil importante sa kanya bilang team captain ang mag-take ng responsibility. Base rin kay Giannis, ayaw niyang ma-0-3 sa Team Lebron. Bukod pa dyan na iba din ang format ngayon na ayaw ng NBA na magkaroon ng sinasabing naging issue katulad ng mga nakaraan kung sino yung huling mapipili. Kaya ang gagawin, reserves muna ang pipiliin tapos yung mga starter. Ganon din naman yun kung sino ang last starter na pipiliin, pero tingnan natin sa mismong All-Star Game. Dahil sa 70% na ng mga games ang natapos sa kada team, dito ay meron na mga frontrunner para sa mga NBA awards. Yung masasabi mo na lang ay requirement sa number of games. Unahin natin para sa Rookie of the Year. Sa last week ranking, ang nangunguna ay si Paolo Banchero, ang first overall pick nung nakaraang NBA draft. May total na siyang 52 games. Pasok na siya sa requirements kung tutusin. At may average siyang almost 20 points, 6 rebounds at 3 assists per game na may total din siyang 1,033 points. Ang pumapangalawa dito kay Paolo na pwede pang makalusot bilang Rookie of the Year at 6 Man of the Year ay itong si Benedict Mathurin. Meron siyang total na 17 points, 4 rebounds at 1 assist per game. At nasa 1,033 points din itong si Benedict Mathurin sa loob ng 60 games. Ang pangatlo naman na pinakamabilis na nakakuha ng 1,000 career points sa Pacers history. Ang susunod naman sa kanila ay sina Jalen Williams ng OKC na merong 12 points, 4 rebounds at 2 assists per game. Ang pang-apat, si Walker Kessler ng Utah Jazz. Merong 8 points, 7 rebounds at 2 blocks per game. Ang pang-lima ay si Jalen Duren ng Detroit. 8 points at 8 rebounds per game. Ito ay base sa nakaraang linggo sa NBA.com. Ibig sabihin, hindi ito yung overall ranking ng mga rookies para sa awards. Base naman sa basketballreference.com, ang top 5 rookies base sa website at base din sa stats ay sina Paolo Banchero, Benedict Mathurin, Jaden Ivey, Jalen Williams at Jabari Smith na hinamon pa nga ng one-on-one itong si Michael Jordan. 7 players lang sa rookie class ngayon ang merong double digit na average. Ang pang-anim si Keegan Murray ng Kings at si Jeremy Sohan ng San Antonio. Sa Defensive Player of the Year, ang naglalabang kasi dito tatlo. Ito yung mahirap paliwanag dahil advanced stats ang ginagamit. Kung ilang contested shot, broken play ang nagawa, hindi lang nagbabase sa rebounds, steals at blocks. Ang number 1 sa ngayon ay si Brook Lopez ng Bucks nung nakarang linggo. Na-claim niya ulit yung number 1 spot. Ang pinakamataas niyang average since 2018 season. Meron siya ngayong 14 points, 6 rebounds at 2 blocks per game. Pero sabi ko nga, yung mga hindi nakikita sa stats, yun ang nakikita naman ng ibang mga analyst dito kay Brook Lopez kung bakit siya nilagay bilang number 1 ngayon sa Defensive Player of the Year. Ang pangalawa ay si Jaren Jackson Jr. Siya ang paborito ng mga analyst na manalo ng Defensive Player of the Year ngayong taon. Kaya yung iba mga fans nagtataka bakit siya nakasama sa All-Star kahit hindi nag-a-average ng at least 20 points per game. Dahil yon sa kanyang defensive rating. Parang maalala mo sa kanya si Roy Hibbert dati ng Pacers na meron lang nung 10 points per game pero naging All-Star. Kasi nga mataas ang kanyang defensive rating nun. Si Triple J ay merong average na 16 points, 6 rebounds at 3 blocks per game. At dahil dyan naging all-star siya, meron agad siyang advantage para sa boto ng media. Ang pumapangatlo, si Robert Williams or si Time Lord ng Boston. Meron siyang average na 8 points at 8 rebounds per game. Mataas din ang kanyang rating sa denial ng mga plays, plus 10 agad ang Boston sa defensive rating kapag nasa loob si Time Lord. Bukod pa sa kanilang tatlo, andyan pa sina Adebayo, OG Anunoby, Alex Caruso, Nick Claxton, Herbert Jones at si Evan Mobley. Sa most improved player naman, yung kalimitan na sasama dito, yung napipili din sa All-Star selection.
parangan si Julius Randle at itong si Ja Morant ng mga nakaraang taon. Pero base sa Sports Illustrated, ang paboritong manalo ngayong taon ng Most Improved, una si Lauri Markkanen ng Jazz mula sa 14 points at 5 rebounds per game nung nakaraang season sa Cleveland, umangat yon sa Utah Jazz ng 24 points at 8 rebounds per game. Plus yung kanyang 3-point percentage umangat din sa 41%. Mataas yung inangat ng average nitong si Lauri Markkanen plus naging all-star pa siya ngayong taon. Ang pangalawa naman si Shai Gilgeous-Alexander na last season meron siyang average na 24 points, 5 rebounds at 6 assists per game. Napili din siya bilang all-star ngayong taon na may average naman siyang 30 points, 4 rebounds at 5 assists per game. Sa loob din ng 53 games so far, 20 times pa lang siyang umi-score ng 30 points pababa at 3 beses pa lang siyang umi-score ng 20 points pababa din. May 5 din siyang 40 or more points. Kung ang OKC ngayon ay at least nasa top 3 or top 5 na katulad ng Sacramento, baka itong si Shai Gilgeous-Alexander ay lumaban pa sa MVP ranking dahil sa kanyang stats. Sa 6 Man of the Year, wala pa ako nakikitang ranking doon. Pero kalimitan yung mga paboritong manalo ng ibang mga analyst. Dati si Westbrook ang nilalagay. Pangalawa si Benedict Maturin. Kaya tuloy tayo sa MVP. Na kada website meron silang mga boto. Base din sa mga media at sa report, malaki agad ang advantage ni Nikola Jokic para makatrio ng MVP. Base sa NBC.com, number 1 pa rin si Nikola, sunod sa kanya si Luka at ang pangatlo si Jason Tatum. Via NBA.com, sa weekly ranking nila, si Nikola Jokic pa rin yung number 1, susunod si Giannis, si Embiid, Tatum at Luka. Ang MVP ladder per week yun. Laging si Nikola ang nakalagay sa number 1. Via SB Nation at ESPN, si Nikola Jokic ulit. Sa total na 51 games ni Nikola, meron siyang 21 triple-double. May average din siyang 24 points, 11 rebounds at 10 assists per game. Na kung magtutuloy-tuloy yun, pwedeng maging ikatlong player na nag-average ng triple-double sa isang season na meron pang mataas na advanced stats at winning rate. Nabase naman sa basketballreference.com ay number 1 pa rin si Nikola Jokic na meron siyang 68% probability na mananalo ng MVP. Ang susunod sa kanya si Joel Embiid, Giannis, Luka at itong si Jason Tatum. Malaki na kasi ang advantage talaga ni Nikola Jokic sa MVP ranking kasi mostly ng mga website at mga analyst siya talaga nilalagay bukod pa sa mga nagagawa niyang record. Kaya mahirap nang masabi kung kaya pang habulin si Nikola Jokic pagdating sa stats at narrative sa natitirang almost 23 or 24 games. Pero sa botohan pa rin kasi magkakatalo yan. Si Jason Tatum dapat at least top 2 kay Nikola dahil nga number 1 team ang Celtics sa ngayon. Ang pinakamalapit na nilalagay dito kay Nikola si Luka dahil nga sa kanyang mga record na ginagawa din this season. Pero tingnan na lang natin pagdating ng mid-March dahil meron ng lalabas dyan na tracker kung sino ang iboboto talaga ng media.